Good morning po mga ka-Revit. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD and Autodesk Revit Tutorials. Topic number 5 po tayo sa Revit. Ang title po is Architectural Project Navigation Course. So dito po may naka-open po tayo, yung existing pa rin natin na mechanical project, pero architectural po yung i-discuss natin. So dito po magsimula po tayo sa pag-select natin ng architectural wall. Yung sa wall pala is given na po dito sa architectural tab. Bali, i-click lang po natin yan sa properties. And then, pwede rin po natin i-click dun sa edit type para makita natin yung nilalaman or yung properties ng mga walls na pwede naman natin ma-edit yung parameters niya. Parameters meaning yung characteristic ng isang object or element dito sa Revit, element kung tawagin. So dito delete muna natin tong dimension para hindi natin ma-discuss. So dito sa kinlik na grid naman, pwede po natin siyang i-edit yung mismong numbering nung grid sa grid bubbles kung tawagin. Pwede natin siyang i-edit diyan yung numbering nung letter grid man siya or number grid. Pero sa regular na pag-apply ng grid line is automatic po siya na naka-sequence na kapag starting from 1 and so on 2, 3, 4, 5 and then letter grid A, B, C, D as per sa given na arrangement na ibinibigay ni Revit pag gumagawa pa po tayo ng grid line sa numbering man o sa alphabetical na grid line. So sa grid naman, meron po tayong naka-system family na po kasi itong mga given dito. So example dito tayo sa assembled stair na kapag kinlik natin yan, lalabas yung properties and parameters. So lalabas dyan yung pag kinlik natin yung edit type, makikita natin na naka-system family si assembled stair na nandyan yung maximum riser height, minimum tread depth, minimum run width, na pwede naman natin siyang i-edit. And then pwede rin naman tayong mag-create ng family, ng sarili nating gawa na family na pwede nating i-upload sa gagawin nating project na kung ano man yung desire mong project. So dito pala sa Revit, yung family is may kanya-kanya siyang, alam ko meron siyang tatlong type na kapag system family na tinatawag, meaning given na siya dito sa mismong software ni Autodesk. Pwede natin siyang magamit dito sa habang gumagawa ng project, pero ang alam ko is hindi siya loadable sa project na gagawin natin unless gagawa tayo ng sariling project. So dito po naman sa paggawa ng dimension dito sa modify na tab, so click po natin yung grid line to grid line. Then may lalabas na po dyan. Yung dimension is naka system family din po siya dito sa AutoCAD. Sa Revit, na
Teka, dito muna tayo sa ano, sa pag-create ng parang continuous dimension pagdating sa AutoCAD. So, click lang natin yung element ng grid, sunod-sunod kung saan natin siya gustong tapusin, then click natin sa labas. So, para lumabas yung dim continue, kumbaga sa AutoCAD. So, dito, sa ginagawa ko po dito is makikita nyo lumalabas yung thin lines, yung pwede siyang makapal, so pwede rin siyang manipis, kumbaga sa text parang naka-bold. Pero ito, pwede naman natin ma-edit yan kapag pinasok na natin mismo yung system family ng dimension, na doon nalalabas yung properties niya, na napakaraming properties at parameters nung dimension na yan. Pag pinasok natin, mga architectural tick, font size, yung font niya mismo, pwede naman natin siyang editable naman siya, kumbaga. So dito, in-apply na natin yung dimension, then edit type. Yan, diyan na po lalabas yung type parameters na tinatawag, na nandyan lahat ng graphics. Napakadami pong properties niyan, para nasa sa atin na kung gusto natin i-modify yung type of parameters na sa loob ng dim style. Yung type na linear 3-32 inches na aerial dito na system family is similar siya sa dim style, kumbaga sa AutoCAD kung ikukumpara po natin. Then nandiyan po lahat ng type of parameters. Nasa sa atin na po kung gusto natin siyang i-modify. Parang gumagawa ka lang po ng dim style kung i-compare po natin sa AutoCAD. So dito, napansin nyo po na nag-iba yung arrowhead nung dim style natin, kasi nga pwede siyang ma-edit dito. I-click nyo lang yung arrow dyan sa may bandang kanan, and then pwede na natin siyang yung tick mark, and then yung para siyang architectural tick, then close field, parang mga ganon. Pwede naman po natin siyang i-edit yung pinaka type nung parameters nung dimension na ginagamit natin. So dito naman po, bibigyan ko po kayo ng isang example. Ito, napaka-interesting nung section line ni Revit. I-drag po natin lang siya kung saan yung area na gusto natin siyang i-section. Pero mapapansin nyo po dito, yung pinaka-grid nung grid. So, nung section. So, go to view lang po tayo para makita natin yung loob ng section. So, same po sa previous na topic natin, na yung section po is maa-applyan natin siya ng sarili niyang view template na i-discuss natin nung nakaraan. So dito, dinadrag ko lang po yung grid line niya. And then dito, i-click lang po natin yung line ng level. Then may lalabas po dyan na guide na pwede natin siyang i-drag. Ayun, dinadrag ko po siya papunta sa kanan. So makikita nyo, isang element lang po ng grid level, pwede na po natin siyang ma-drag lahat. So dito, may lalabas po dyan na na para siyang break line sa AutoCAD. Then drag lang po natin para ma-arrange natin yung font ng foundation dyan. And then pwede na po natin siyang ma-edit para maayos lang po yung view, kasi kanina natatakpan nung text yung yung pinaka line nung
level. And then dito sa sectioning, ayan, makita natin. So go to view ulit tayo. Balik po tayo diyan. So dito ina-emphasize ko dito yung element kanina ng wall na sinelect natin na meron siyang negative 1.5 meters from level 1. So yun po yung constraint kanina na nilalaman nung element na wall na nagsasaad doon na nakalubog pa siya ng 1.5 meters galing dun sa elevation sa level 1. Kung mapapansin nyo po kanina, yung sa pag-click natin ng wall, meron siyang nakalagay sa base offset na 1.5. So yun na po yung ine-emphasize natin dito. So dito naman po, pwede natin siyang i-move yung pinaka section line para maitapat natin kung saan yung desire mong location, kung saan gusto mo siyang bigyan ng section line. So right click lang natin, go to view, kusa na pong lalabas yung ano dyan. Tsaka isa pa po ito, i-click natin po itong partition ng toilet. So mapapansin nyo, kinlik natin sa section, hindi tayo nag-escape. Makikita natin dito sa plan, yung kinlik natin kanina, dun sa section. Ganun po ang kaibahan ni Revit. So masasabi ko po na mas maginhawa siyang gumawa talaga ng construction drawing dito. So dito po ipapakita ko sa inyo yung naka-arrange natin na title block dito. Isasalpak po natin si section kanina. So same lang po, pwede po natin yan applyan ng view template as per sa desire nating magiging view nung specific na detalye. Na example dito yung sa section. So pwede natin siyang applyan ng view template na iba-iba. Kanina kasi, 'di ba, nakita nyo kanina yung section na view is parang naka half tone. Half tone meaning black and white lang siya, pero dito in-adjust natin yung view template niya. Kung gusto natin siyang bigyan ng sa magandang view niya na tinatawag na model display, pwede naman nating i-modify as per sa gusto nating maging itsura nung view template natin. Pero na-discuss ko before sa mga previous tutorial na yung itong mechanical project natin na naka-open dito is siyang magiging background lang. Pag in the future, lalatagan po natin ng mga MAPFS utilities para makumpleto natin yung kumbaga parang full course ng project natin na lahat ng mga, for example, meron apply natin siya ng sanitary, mga underground utility, mechanical. So dito naman pinapakita ko sa navigation natin na navigation course, yung pag-click natin sa switch windows na category niya na tile. Pero pwede rin mo po control tab. So dito po nakikita nyo, nung sinalpak na natin siya sa title block, yung section kanina na wala pa siyang detalye kung ano yung nilalaman ng bubbles niya. So nakikita nyo dito, lumabas na dun sa arrowhead nung section line yung numbering ng title block. So ganun kainam si Revit pagdating dun sa sectioning. Lalabas doon kung saan mo siya sinalpak na title block. So dito naman yung pag-hover natin dito sa 3D, part pa rin po ito ng navigation course natin. Mapapansin nyo, kinlik ko po dito sa 3D yung mismong
i-click po natin yung mismong window lang para kung makikita nyo, dun siya nakafocus sa kinlik natin na element. Pagka nagna-navigate na po tayo, dun siya nakapokus sa window lang na yon. Compare sa wala tayong sinelect na lahat ng element object is babrowse natin, mapipihit natin yung pinaka-structure na wala siyang pinopokus compare dito sa sinelect natin kanina yung window. Kung mapapansin nyo, dun siya nakapokus sa element na yon. Yun ang part nung navigation na itunuturo natin dito sa tutorial na to. Pero marami pa pong tayong i-discuss dito sa navigation, dito sa switch window na tile, kasi hindi natin mapalabas sa sa file tab compare sa version ng 2024 yung naka-open. So sa susunod na topic po, marami pa tayong i-discuss. Salamat po.